Pinakain ng cake na may lason si Bhima. Nagbalik sa palasyo ng Hastinapura ang magkakapatid na Pandavas kasama na ang kanilang ina na si Kunti nang namatay na si Pandu. Doon sa palasyo ay agad silang kinagiliwan ng mga tao at ng kanilang tiyuhin na si Bhisma, Vidura at Dhritarashtra. Dahil ang 5 Pandavas nito ay napakababait, magalang, magiliw, may awa at sila ay masisipag. Napansin agad ito ni Duryodhana na kung nung dati ako ang paborito, ngayon ay hindi na. Ang 5 Pandavas na ang paborito nilang lahat. Kanya siya ay may inggit. Napansin din niya ang kakaibang kalakasan itong si Bhima. Dahil si Bhima ay may kalakasan na katumbas ng 10,000 elepante. Sa kanilang paglalaro, kahit pasabay-sabay ang 100 kapatid ni Duryodhana na sumugod sa pakikipag-wrestling kay Bhima, ay sabay-sabay silang napapatumba nito. Napansin din niya na napakalakas kumain itong si Bhima. Napakatakaw nito. At yun nga, lagi silang natatalong magkakapatid sa anumang laro. At lagi lamang silang tatawanan ni Bhima at tutuksuhin. Kanya lalo siyang nagagalit. Kanya naman ang kanyang kapatid na si Dushasana at si Duryodhana ay nagbalak na lasunin itong si Bhima. Nagpahanda sila ng isang piging ng handaan at napakaraming pagkain na inihanda. Ngunit may isang espesyal na cake na nilagyan ng lason para lamang kay Bhima. Sa piging na yun, ay tinabihan pa nga ni Duryodhana si Bhima at sinusubuan. Sinusubuan pati ang cake na may lason ay pilit sa kanyang pinaubos. Walang kaalam-alam ang lahat sa masamang balakin ni Duryodhana. Dahil sa taglay na kalakasan nitong si Bhima ay hindi agad-agad umepekto sa kanya ang lason. Pero nung kinagabihan na, doon niya naramdaman na parang siya ay nangihina. Kanya, nagpunta muna siya sa tabing ilog at doon ay nahiga. Gabi na at magsisipag-uwian na. Nagsipag-uwian na ang lahat, ngunit naiwan si Bhima doon sa may tabing ilog. Dahan-dahan bumalik si Duryodhana at ang kanyang kapatid. Tinalian si Bhima at inihulog sa malalim na parte ng ilog. Dahil sa kalakasan nga ni Bhima, ay hindi naman siya agad-agad na namatay. Pagkus siya ay nagising sa ilalim ng tubig at napadpad sa ilalim ng lupa kung saan siya natagpuan ng mga inaalagaang ahas ng nagas at dinala doon sa kanilang hari na si Basuki. Si Basuki naman ay namukhaan itong si Bhima. At alam niya na si Kunti at si Pandu pala ang mga magulang nito. At si Kunti ay malayo niyang kamag-anak. Kanya tinulungan niya si Bhima at pinasipsip sa mga alagang ahas ang lason sa katawan nito. Binigyan din si Bhima ng inuming nektar upang lalo siyang lumakas.
lalo ngang nadagdagan ng kalakasan ni Bhima. Inalagaan siya doon ng mga ilang araw at binihisan. Sa palasyo naman ay hinahanap nila si Bhima, si Kunti at ang kanilang mga anak na iba pa ay laging hinahanap kung nasaan na ba si Bhima, ngunit hindi nila ito makita. Nagpunta si Kunti kay Vidura at inalam kung ano ba ang nangyayari. Ang sabi naman ni Vidura, sa palagay ko, ang pagkawala ni Bhima ay may kinalaman itong si Duryodhana, dahil napapansin ko na itong si Duryodhana ay may inggit sa iyong anak na si Bhima. Makalipas pa ang ilang araw, ay pinauwi na ni Vidura si Bhima sa kanilang tahanan. At nagbalik nga itong si Bhima sa palasyo. Tuwang-tuwa ang magkakapatid na Pandavas at sinalubong siya pati na ang kanyang ina. Ikinuwento ni Bhima sa kanya kung ano ang nangyari. Na siya ay nilason at napadpad siya sa ilalim ng ilog at nakilala niya si Basuki na nag-alaga sa kanya. Hindi nila pinaalam kanino man ang nangyari, inilihim nila ito. Ngunit alam na nila na si Duryodhana ay naiinggit sa kanya nila. At kailangan na lamang nilang paghandaan kung ano man ang pagsubok na kanilang daranasin pa sa palasyo. Haribol.